Gusto mong tumaas ang kumpiyansa mo, magkaroon ng lakas at linaw sa isipan, tigilan mo na ang pagjajakol. Sinasabi ng mundo na wala lang yan, pero sa totoo lang alam mong hindi. Bawat beses na bumibigay ka, pakiramdam mo ubos ka, spiritually, emotionally at physically. Isinusuko mo ang lakas ng buhay mo kapalit ng ilang segundo ng sarap. Isipin mo, kailan ka huling nakaramdam ng totoong sigla at buhay pagkatapos mong magpalabas? Maraming lalaki ang nauubos ang lakas at potensyal nila sa walang kwentang pag-scroll at pagjajakol. Bawat minutong ginugugol mo sa harap ng screen, naghahanap ng ligaya sa maling lugar. Yun ang parehong oras na pwede sanang ginagamit mo para buuin ang buhay mo. Ang karera mo, ang relasyon mo, ang katawan mo. Hindi ka nilikha ng Diyos para sayangin ang potensyal mo sa pansamantalang sarap. May nilaan siyang kadakilaan para sa'yo, pero bawat beses na nagpapatalo ka sa libog, humihina ang abilidad mong habulin ito. Bakit hirap na hirap kang kumawala dito? Harapin natin, hindi lang ito simpleng bisyo. Isa na itong pagka-addict, isang cycle. Mabilis ang takas, saglit na ligaya, dopamine hit na akala mo okay sa simula. Pero pagkatapos, ubos ka, walang laman, walang saysay. Mahirap kumawala kasi pinapakain nito ang laman mo. Cycle ng sarap, kasunod ang hiya, tapos manhid ka na lang. At sa bawat ikot ng cycle na yan, mas lalo kang napapalayo sa tunay na kagalakan. Ang pagpapakabusog sa laman ay nauuwi sa kapahamakan. Yan ang bitag na kinasasadlakan mo, pero hindi yan ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Ramdam ng mga babae kapag ubos ang lakas mo at oo, nagmumukha kang mahina. Hindi lang ito pagkapagod sa katawan, ito yung paraan ng pagharap mo sa mundo. Kapag lagi kang drained dahil sa jakol at porn, inaalalayan mo ng kahinaan ang buong pagkatao mo. At kahit sino, lalo na ang mga babae, mararamdaman yan. Alam nila kapag ang isang lalaki ay wala sa kanyang tunay na lakas. Ang tunay na pagkalalaki, hindi yan nakikita sa pansamantalang sarap o sa pagsunod sa bawat tawag ng laman. Makikita yan sa disiplina, sa layunin, sa lakas ng loob. Yan ang lalaking gusto mong maging, yung papasok sa isang silid na may direksyon, na nirerespeto ng mga tao at ramdam ang presensya kahit hindi nagsasalita. Pero hindi mo yan mararating kung palagi kang nagpapakain sa laman mo. Ang madalas na pagjajakol ay hindi healthy, nakakapagod, nakakahiya. Alam mo yan, nararamdaman mo yan. Yung guilt pagkatapos mong magpalabas, hindi yan trip ng utak mo. Yan ang espiritu mo, sumisigaw, may mali. Ginawa ka para i-honor ang Diyos gamit ang katawan mo. Pero bawat beses na bumibigay ka, nilalapastangan mo ang templong ibinigay sa iyo. At yung guilt na yan, hindi yan basura. Yan ang wake-up call ng kaluluwa mo. Sinasabi sa iyo na panahon na para bumangon. Panahon na para tumalikod sa cycle. Ang problema, madalas nating hindi pinapansin yung tinig na yon. Pero hindi mo kailangang maging katulad ng karamihan. Pwede kang makinig, pwede kang magdesisyon ngayon. Hamunin mo ang mga tinatawag na experts at matutong mag-isip para sa sarili mo. Sasabihin ng mundo na normal lang to, na walang masama. Pero tanungin mo ang sarili mo, totoo ba talaga? Ang daming expert ngayon na nagtutulak ng kasinungalingan na kailangan daw to ng lalaki para makontento. Pero totoo ba yon? Kamusta ka na? Tingnan mo ang buhay mo, masaya ka ba talaga? Naabot mo ba ang buong potensyal mo? O katulad ka ng karamihan ng lalaki na stuck sa cycle ng instant sarap, pero mas pagod, mas disconnected, mas ligaw. Panahon na para kumalas, panahon na para wasakin ang kasinungalingan. Piliin mo ang lakas kaysa kahinaan. Piliin mo ang layunin kaysa pansamantalang sarap. Karamihan sa lalaki nagjajakol dahil sa pagkainip, minsan pa nga ilang beses sa isang araw. At ang ugaling yan, unti-unting inuubos ang lakas at gana mo sa buhay. Ito ang malamig na katotohanan, sinisira mo ang sarili mong buhay. Bawat beses na bumibigay ka sa tawag ng laman, ninanakawan mo ang sarili mo ng motibasyon. Oo, may saglit na high, pero kapalit, hiya, guilt, kawalan ng gana. Ilang beses mo nang sinubukang maging produktibo, pero wala kang energy, walang drive, hindi dahil tamad ka, kundi dahil may habit kang unti-unting sumisipsip ng lakas mo.
Pinamimigay mo ang kapangyarihan mo sa bagay na hindi naman karapat-dapat. Pero kapag huminto ka, kapag pinili mong lumaban, mababalik sa iyo ang enerhiya, mababalik ang direksyon, at pwede mo na yung itutok sa mga bagay na tunay na mahalaga. Matutong i-master ang sexual energy mo. Ang tunay na mastery nagsisimula sa self-control. At kapag tinigilan mo ang pagjajakol, unti-unti mong kinokontrol ang sarili mong pagnanasa, imbes na ito ang kumokontrol sa'yo. Yung disiplina, para kang nakahanap ng bagong antas ng lakas. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa kasalanan. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng buong pagkatao mo sa lalaking nilikha ka ng Diyos para maging. Kapag tinigilan mo ang pagjajakol, babalik ang enerhiya mo, ang motivation mo, ang creativity mo. Walang magic dito, simple lang. Ititigil mo ang cycle ng instant sarap at sisimulan mong mabuhay para sa mas malalim na layunin. Kapag nawala na ang guilt at hiya, magkakaroon ka ng mas malinis na isip, mas malakas na katawan, at mas matinding drive para kumilos. Titigil ka na sa pagiging autopilot at magsisimula kang hawakan ang direksyon ng buhay mo. Ito yung kumpiyansang matagal mo nang hinahanap. Naalala mo pa ba yung tapang mo nung bata ka? Bumabalik yan kapag tumigil ka. Naalala mo nung bata ka pa na parang adventure ang bawat araw? Yung energy na yon hindi nawala. Nabaon lang sa tukso, guilt at kahihiyan. Pero kapag tinigilan mo ang pagjajakol, babalik yan. Hindi ka na mabubuhay para lang makasurvive. Magsisimula kang mag-thrive. Mararamdaman mo ulit kung anong pakiramdam. Ang gumising na may layunin, handa kang harapin ang mundo. Ito ang pagbabalik sa tunay mong sarili, yung sarili mong walang takot. Kapag hindi ka na nauubos sa kasasayang ng lakas mo, magkakaroon ka ng tunay na kumpiyansa sa bawat aspeto ng buhay mo. Ang kumpiyansa, hindi yan pagpapanggap na ayos ang lahat. Ito yung paninindigang alam mong kaya mo. Kapag hindi ka na bumibigay sa kahinaan, unti-unti mong mararamdaman ulit ang lakas mo bilang lalaki. Hindi mo na kailangang humingi ng validation dahil kilala mo na kung sino ka. Ang kumpiyansa ay bunga ng disiplina. At kapag tumigil ka sa pagjajakol, magsisimula kang magtayo ng kumpiyansang hindi basta-basta nawawala. Hindi pansamantala, pangmatagalan. Tigilan mo na ang pagjajakol para manumbalik ang linaw ng isipan mo. Malabo ang utak mo kasi nasanay ka na sa mabilisan at murang dopamine. Ang pagjajakol nagbibigay ng high sa simula pero bagsak agad pagkatapos. Ang kapalit, lutang, tamad at puno ng hiya. Pero kapag huminto ka, unti-unting nawawala ang ulap sa isip mo. Mas malinaw mong makikita ang mundo. Mas strategic kang mag-isip. Mas matindi ang focus mo sa bawat hamon ng buhay. Ubusan na ng oras. Bawat beses na bumibigay ka, pinipili mong maging mahina kaysa maging malakas. Pinipili mong maging average kaysa maging dakila. Tingnan mo ang buhay mo. Nandyan ka na ba sa gusto mong marating? O inuubos mo lang ang panahon mo sa habol ng sarap na walang iniwan kundi pagsisisi? Magnanakaw ang bisyong to, ninanakaw ang lakas mo, kumpiyansa mo at kinabukasan mo. Hindi ka nilikha para mabuhay ng ganito. Ginawa ka para mamuno, para magtagumpay, para bumangon. Kaya tigilan mo na ang palusot, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Putulin mo ang tanikala, bawiin mo ang pagkalalaki mo. Nangyayari na ang buhay mo, anong gagawin mo? Kapatid, hindi ko sinasabing madali ito, may laban talaga. Pero sa bawat laban, unti-unti kang hinuhulma sa lalaking nilikha kang maging. Piliin mo ang buhay, dahil bawat panalong nakuha mo laban sa kahinaan ay isang hakbang palapit sa tunay mong lakas. Yung kumpiyansa na matagal mo nang hinahanap, yung respeto na gusto mong makuha, yung lalaking dapat mong maging, nandyan lang. Inaantay ka lang bumangon. Tumayo ka. Kaya mo to. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming hilaw na katotohanan tulad nito. Tayo ang Sakdal Laya.